Karaniwang lumalapit ang mga tao sa pulis kapag nakakaramdam ng panganib o banta. At bagamat karamihan sa mga pulis ay mapagkakatiwalaan, mga sumusunod sa batas at layuning tumulong sa publiko, hindi lahat ay ganon at ang ilan pa nga ay naging mga serial killer. Sa video na ito, tatalakay natin ang mga dating pulis na lumihis ng landas at sa halip na huliin ang mga kriminal, sila mismo ang naging kriminal. Mikhail Popkov. Nagtago sa likod ng anyo ng pagiging kagalang-galang na pulis, si Mikhail Popkov ay naghasik ng lagim sa mga lansangan ng kanyang bayan sa Angarsk at iba pang lugar sa rehiyon ng Okursk sa Rusya. Mula 1,972 hanggang 2,000 at 10 pinatay ni Popkov ang 12-12 ng kababaihan na may edad 19 hanggang 50, pati na rin ang isang kapwa-pulis. Kaunti lang ang alam sa kanyang kabataan. Ipinanganak siya noong Marso 7, 1964 sa Orilsk, Kryskananski Krai at kalaunan ay lumipat sa Angas kasama ang kanyang mga magulang. Ayon sa ulat, alkoholiko at mapang-abuso sa anak ang kanyang ina. Nagpakasal siya kay Elena at nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalan ng Ekaterina. Sumali siya sa pulisya noong 1986 at 86 isang pagpili ng karera na nagbigay sa kanya ng perpektong takip para sa kanyang mga karumal-dumal na gawain. Pinuntirya ni Popkov ang mga babaeng gumagawa ng itinuturing niyang immoral, daya ng pagpunta sa party nang walang kasamang lalaking bantay. Inakit niya ang mga biktima sa gabi habang nakaunipormeng pulis at inaalok ihatid gamit ang police car. Dahil ligtas ang pakiramdam ng mga babae sa sasakyan ng pulis, madali lang kay Popkov ang pagsundo sa kanila. Pagkatapos, dadalhin niya ang kanyang mga biktima sa isang liblib na lugar kung saan pinipilit niyang maghubad ang mga ito at pinapatay gamit ang mga kasangkapan tulad ng kutsilyo, palakol at distornilyador. Nakagugulat ang kalupitan ng mga pag-atake kaya tinawag siyang ang asong lobo at ang angask na manyak. Sa kabila ng malawakang investigasyon at mga pahayag mula sa mga nakaligtas na biktima, nakataka si Popkov sa mga pulis sa loob ng 2 dekada, marahil dahil isa siyang pulis. Napansin din ng mga investigador na ang mga bakas ng gulong na nakita sa ilang crime scene ay tumutugma sa isang Lada patapat off-road na sasakyan na siyang parehong modelo na ginagamit ng kapulisan. Dahil pinaghihinalaan na maaring sangkot ang isang pulis, nagsagawa GT testing noong 2012 sa 3,000 at 500 kasulukuyan at dating mga pulis sa Kursk. Ang pagsusuring ito ang nagresulta sa pagkakahuli kay Popkov noong parehong taon. Noong Enero 2015 siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa 22 pagpatay at 2 tangkang pagpatay. Ayon kay Popkov, pinatay niya ang mga prostitute dahil gusto niyang linisin ang kalsada. Mali rin niyang inakusahan ang kanyang asawa ng pagtataksil at sinabi niyang ang kanyang kalupitan ay nagmula sa imahinasyon niyang pagtataksil na ito. 2 taon matapos ang kanyang unang pagkakakulong, umamin si Popkov sa 59 pang karagdagang pagpatay, kaya umabot sa 81 ang kabuuan niya, nalampasan pa sina Andrei Shikutilo at Alexander Pikushkin na mga serial killer sa Russia. Noong Disyembre 10, 2018 nahatulan siya sa 56 pang pagpatay sa Okursk na nagresulta sa pangalawang habambuhay na pagkakakulong. Noong Hulyo 2020, umamin si Popkov sa 2 pang pagpatay, kaya umabot na sa 83 ang kabuuan niya. Napatunayan nagkasala siya sa mga pagpatay na ito noong Hunyong 4, 2021 at hinatulan ng dagdag na 9 na taon at 8 buwan. Noong Nobyembre 2020 tumanggap siya ng panibagong 10 taong sentensya para sa 3 pang karagdagang pagpatay. Sa kabila ng kanyang malulupit na pagpatay, natuklasang nasa matinong pag-iisip si Popkov, ngunit may sakit siyang pagkahumaling sa pagpatay. Siya ang pinakamaraming serial killer sa makabagong kasaysayan ng Russia,
Pagkatapos mahatulan, umapela si Popkov para mapanatili ang kanyang pensyon bilang pulis. Hindi alam kung siya ay nagtagumpay. Si Anthony John Solly ay ipinanganak noong Enero 2, 1944 sa San Francisco, California. Lumaki siya sa Millbrae kung saan siya nagtapos ng high school at pinakasalan si Elizabeth Ann noong 1965 at naging pulis sa Millbrae noong sumunod na taon. Namuhay siyang kagalang-galang bilang pinahahalagahang pulis sa loob ng ilang taon. Nagbago ang lahat nang masira ang kanilang relasyon matapos niyang saktan si Elizabeth Ann. Natapos ang maikling pangalawang kasal niya dahil sa patuloy na pananakit. Umalis si Sully sa pulisya noong 1974 at naging electrical at construction contractor, nagrenta ng isang hangar sa Berlin Game. At noong unang bahagi ng 1980, nagsimula siyang makisama sa mga bugaw at mga prostitute gamit ang pangalang Jack. Naging regular din siyang gumagamit ng droga. Noong 1982, nakilala ni Solly si Tina Livingston, 32 taong gulang ang may-ari ng isang lokal na escort agency. Ang una niyang biktima ay 24 anyos na empleyado ni Livingston na may utang sa kanya. Dinala ang babae sa hangar ni Sully kung saan binugbog niya ito, pinusasan at isinabit sa kisame bago niya ito pinahirapan at inabuso. Habang sinusubukang tumakas mula sa sasakyan, tinamaan siya ni Sully ng palakol at pinatay, iniwan ang kanyang bangkay sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng pagpatay, itinago ni Solly ang dyaryo na nag-uulat sa pagkakadiskubre ng kanyang bangkay bilang tropeo. Pagkalipas ng konti, binaril at pinatay ni Sully si Brenda Ocdon, 19 na taong gulang. Ang mga sumunod niyang biktima ay sina Michael Thomas, 24, isang bugaw, at ang kanyang kinasasama na si Phyllis Melendez, 20. Inimbitahan ni Sully ang dalawa sa hangar at binaril sila sa likod ng ulo. Pagkatapos, inilagay niya ang mga bangkay ni na Ocdon, Thomas at Melendez sa mga 55 galon na drum, pinuno ito ng semento, at pagkatapos ay itinapon sa Golden Gate Park kung saan natagpuan ang mga ito makalipas ang ilang araw ng isang patrolman. Ang sumunod na biktima ni Solly ay si Barbara Searcy, 22 dati niyang kasintahan. Binaril din niya ito sa ulo bago balutin ang kanyang katawan ng plastik at kaladkarin ito gamit ang lubid sa likod ng kanyang sasakyan, at sa huli ay itinapon malapit sa Polgas Water Temple. Ang huling biktima ni Sally ay si Catherine Barrett, 24, na nagbebenta ng droga na sinaksak niya ng 6 na beses sa dibdib at pinalo sa ulo gamit ang maso. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay sa kalsada ng Industrial District sa South San Francisco. Naaresto si Anthony Sally noong Agosto 25, 1983 matapos positibong tumugma ang kanyang mga fingerprint sa mga natagpuan sa mga drum na naglalaman ng mga bangkay ni na Thomas, Ocdon at Melendez. Kinasuhan si Sally ng 6 na pagpatay, ngunit hindi siya umamin sa lahat ng kaso. Noong Hunyo 3, 1986 na patunayang nagkasala si Solly sa lahat ng kaso ng hurado at siya ay hinatulan ng kamatayan. Pagkatapos ng pag-anunsyo ng hatol, nagbigay si Sally ng isang 40 minutong talumpate na ipinapahayag ang kanyang pagiging inosente. Si Solly ay ikinulong sa death row sa San Quentin State Prison. 2 beses siyang humiling ng pagpapababa ng kanyang sentensya, una noong 1990, isa at muli noong 2013, pati na rin ng panibagong paglilitis. Ngunit lahat ng kanyang mga apela ay tinanggihan. Sa loob ng 20 taon na nasa death row si Sally, madalas siyang binibisita ni na Kent Nielsen at ng kanyang asawa. Nakilala ni Kent si Sally noong 1969 sa edad na 16 habang nagtatrabaho siya sa isang mobile service station na nagseserbisyo sa Millbrae Police Department, kung saan si Sally ay 25 anyos na pulis. Naging magkaibigan sila, ngunit nagkahiwalay ng landas matapos umalis si Sally sa departamente noong 1970. Muling nagkita sina Nielsen at Sally sa San Quentin noong 2002. Kahit madalas silang magkita, hindi tinanong ni Nielsen si Sally tungkol sa mga pagpatay. Sa Columbia Broadcasting System broadcast noong Nobyembre 2020, sinabi ni Nielsen na pinagsisisihan niyang hindi siya nagtanong, naniniwalang ikukwento sana ni Sally ang lahat. Pumanaw si Sally dahil sa natural na sanhi sa isang pasilidad medikal noong umaga ng Setyembre 8, 2023 sa edad na 70.
Robert Neil Rodriguez. Kakaiba ito dahil ang pulis na sangkot ay hindi kinasuhan ng pagpatay at umamin lang sa mga krimen sa iniwang sulat bago niya kitilin ang sarili. Ipinanganak si Robert Rodriguez noong 1950 dahil United States Air Force ang kanyang ama, madalas silang lumipat ng tirahan nung bata pa siya. Nagpalit ng relihiyon si Rodriguez bilang adulto at naging Mormon, nagmisyonaryo sa Guatemala ng 2 taon bago kumuha ng law enforcement degree sa Brigham Young University sa Utah. Noong 1975, sumali siya sa Portland Police Bureau. Ngunit sandali lang ang kanyang karera bilang pulis dahil nagbitiw siya makalipas lamang ang 2 taon at maayos naman ang kanyang paghihiwalay sa kanyang mga amo. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Tallahassee, Florida kasama ang ina at nag-enroll sa Florida State University. Naging tagapinta ng karatula at janitor siya noon. Aktibo rin siyang miyembro ng Unity Church at paminsan-minsan nagbibigay ng sermon. Gayunpaman, sa likod ng kaayusan at pagiging kagalang-galang na ito, nagtatago siya sa dilim. Noong Hunyo 1984 nawala si Valerie Hunt, 22 taong gulang na estudyante sa Tallahassee Community College mula sa isang shopping center. Natagpuan ang kanyang mga kalansay makalipas ang 3 buwan sa isang sinkhole sa Wakulla County. Noong panahong yon, walang mga suspect at nanatiling malamig ang kaso. Halos 6 na taon ang lumipas, noong Marso 27, 1972, 16 na taong gulang na babae mula sa Thomasville, Georgia na sina Megan Carr at Cherish DeSantis ang nagpunta sa Alligator Point Beach para magliwali. Naka-swimsuit pa rin, natagpuan ng kanilang mga katawan sa liblib na dalampasigan ng isang pulis at ng kanyang asawa. Ang mga babae ay binaril ng 2 beses sa ulo. Walang lumitaw na motibo dahil wala namang ginawang sexual na pang-aabuso o pagnanakaw sa alinman sa kanila at hindi rin ginalaw ang kanilang mga bag at mahahalagang gamit. In-interview si Rodriguez tungkol sa mga pagpatay sa dalampasigan dahil tumugma ang kanyang sasakyan sa isang nakita malapit sa pinangyarihan. Nadiskubre nilang may nakaw na plaka mula Utah ang sasakyan, ngunit walang aksyon habang iniimbestigahan pa. Makalipas ang kaunti, tumawag si Rodriguez sa Florida Department of Law Enforcement at inamin ang pagpatay sa 2 babae sa dalampasigan at ang pagpatay kay Valerie Hunt noong 1984. Nagpadala rin siya ng sulat kamay na liham sa Arizona Daily Sun sa Flagstaff, Arizona. Ito ang nakasulat doon. Pag natanggap niya ito, inaasahan kong patay na ako dahil sa pagpapakamatay, pagkalason sa cyanide o dahil sa baril. Matatagpuan ninyo ang aking katawan sa gilid o tuktok ng isang malaking burol na maaring marating ng sasakyan sa isang daang lupa sa Coconino National Forest. Ang daan ay nasa kaliwa ng Highway 100 at 80-38 milya mula sa kung saan nagsisimula ang 180. Humphrey Street sa Flagstaff, 22 milya lampas sa huling sementadong kalsada. Nasa kaliwa sa Snowball papunta sa Grand Canyon. Kung hindi ito posible, matatagpuan mo ako sa gilid ng Grand Canyon. Ang kotse ko ay isang 79 Plymouth Valor na may nakaw na plaka mula Utah, 183 FBR. Alam man nila o hindi, ako'y hinahanap sa 3 kaso ng pagpatay ng Florida Department of Law Enforcement. Magpapasalamat si Ahente McGarvey kung tatawagan mo siya kapag nahanap mo ang katawan ko. Siya na ang magbibigay ng detalye. Sabihin mo sa kanya na ang ikatlong pagpatay ay kay Valerie Hunt noong 1984 at makukuha niya ang detalye ng 3 mula sa akin sa koreo. Sabihin mo sa kanya na pwede siya magpahinga ngayong weekend. Hindi ko iniisip na mapapatunayan nila ang alinman pero hindi ko kayang magpanggap ng ganito. Salamat, Robert Rodriguez. Nagsulat siya ng 2 pang liham. Isa ay para sa Florida Department of Law Enforcement at isa pa para sa Arizona Daily Sun, kung saan nagbigay siya ng detalyadong kumpisal na nagpapaliwanag ng kanyang dahilan sa pagpatay. Sinabi niya na nabigo siyang gahasain ang mga biktima kaya pinatay niya ang mga ito para hindi mahuli. Hinahanap si Rodriguez ng awtoridad at natagpuan siyang patay sa hintuan sa Yapatnapu, New Mexico. Hindi na napanagot si Rodriguez sa kanyang mga pagpatay dahil pinili niyang wakasan ang kanyang buhay sa edad na 42 kaya isa na naman siyang pulis na naging mamamatay tao na nawala sa lansangan.
Si Sivko Dimitrov ay isang Bulgarian na serial killer at dating pulis na pumatay ng 6 na tao sa Dobrich Province mula 1,975 hanggang 1,981. Karamihan ay para nakawin ang kanilang pera. Ipinanganak siya sa Tolbihin na ngayon ay kilala bilang Dobrichin noong 1946. Nang maging adulto, sumali siya sa kapulisan at umangat bilang major sa unang regional division ng lokal na pulisya. Gayunpaman, hindi siya naging popular sa mga katrabaho dahil inilalarawan siyang mayabang at palabanta sa nagtatanong sa kanya. Si Dimitrov ay gumawa ng kanyang unang pagpatay noong taglagas ng 1975 nang imbitahan niya ang isang lalaking nagngangalang Yuben Yankov sa bahay ng kanyang ama sa Tolbihin. Dinala niya si Yankov sa basement, isinara ang pinto at binaril ito sa likod gamit ang service pistol. Ang motibo niya ay nakawin ng pera na inakala niyang dala ni Yankov. Gayunpaman, wala siya natagpuang pera sa lalaki at dahil sa galit, hinila niya ang katawan nito at itinapon sa balon sa hardin. Pagkalipas ng 2 linggo, tinawagan ni Dimitrov ang health inspector para kumuha ng sample sa balon. Nadiskubre nila ang hindi may paliwanag na impeksyong bakteryal kaya ipinasara ang balon. Gayunpaman, sa di malinaw na dahilan, hindi nagsagawa ng investigasyon ang mga manggagawa na sanay nagbunyag sa labi ni Yankov. 6 na buwan matapos, pinatay ni Dimitrov si Sabaydin Bayaktarov na plano rin niyang nakawan. Binaril niya ito sa ulo gamit ang service pistol, pagkatapos ay binuhusan ng gasolina, sinunog at inilibing ang mga labi. Ini-report niya si Bayaktarov na nawawala pero hindi nahanap ng otoridad ang bangkay. Ang ikatlong biktima niya ay si Zika Karimova, isang babaeng inakit niya sa liblib na lugar para nakawan. Pinatay niya ito tulad ng ginawa kay Bayaktarov at inilibing sa parehong lugar. Noong gabi ng ika-9 ng Pebrero 10, 1981 si Dimitrov na nagpapanggap bilang isang pulis ay dumating sa isang department store sa Tolbihin. Nilapitan niya ang 2 security officer na nagbabantay sa tanging 2 empleyado noon. Sinabi niyang siya na lang ang magbabantay kaya pwede na silang umuwi. Sinabihan ni Dimitrov sina Pasha at Blaika na susukatin niya kung gaano katagal silang ihahatid sa pinakamalapit na bangko. Dahil nagtitiwala sila sa kanya bilang isang mataas na opisyal, kinuha nila ang bag na naglalaman ng ipon ng tindahan na humigit kumulang 100,000 lever at silang tatlo ay sumakay sa kotse ni Dimitrov upang simulan ang kanilang biyahe. Hindi tiyak ang mga sumunod pero parehong natagpuang patay ang 2 empleyado. Pagkatapos niya silang patayin, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Serbaydin at tinanong kung maaari niyang hiramin ang kanyang kotse. Pumayag ang kaibigan at sinundo si Pepa, kasintahan ni Dimitrov, bago pumunta sa lokasyon. Pagdating nila, nagulat at natakot si Serbaydin nang makita ang 2 bangkay ng babae. Bago pa siya makapagsalita, binaril agad ni Dimitrov ang kanyang kaibigan hanggang mamatay. Inilagay niya ang bangkay ni Serbaydin sa upuan ng graver at isinabit ang sariling gintong relo sa pulso nito. Kinuha niya ang mga scarf ng patay na babae at binasa ito ng gasolina bago inilagay sa tangke ng kotse at sinilaban. Sa tangkang ilihis ang sisi sa kanyang kaibigan. Tumakas sina Dimitrov at Pepa mula sa pinangyarihan. Ngunit nabigo ang plano niya dahil namatay mag-isa ang apoy sa mga scarf kaya hindi nasunog ang kotse at mga bangkay. Aksidentang nadiskubre kinabukasan ng 2 pulis, trapiko ang pinangyarihan ng krimen. Nang malaman nila kay Dimitrov ang kotse, tinanong nila ang mga kakilala na nagkumpirmang kamakailan lang siyang umalis ng bayan kasama ang kasintahan. Sa huli, naaresto si Dimitrov sa isang tren ng mga pulis na nakilala siya. Umamin si Dimitrov sa lahat ng pagpatay sa pagtatangkang makaiwas sa parusang kamatayan, ngunit kahit na siya ay nakipagtulungan, hinatulan pa rin siya ng kamatayan. Sa kabila ng ilang apela, binitay si Dimitrov sa pamamagitan ng firing squad sa loob na 1 taon matapos siyang mahatulan. Namatay siya sa edad na 35. David Alan Gore. Ginamit ni David Alan Gore ang kanyang trabaho kabilang ang pagiging auxiliary sheriff's deputy para akitin ang mga biktima. Mayroon siyang kasabot na pinsan na si Fred Waterfield at tinawag silang dalawa na killing cousins.
Ipinanganak si Gore sa Florida noong 1953 bata pa lang siya. Hirap na siyang magtagal sa trabaho at natanggal agad bilang gas station attendant dahil sa paninilip sa mga babaeng gumagamit ng palikuran. Nang maging auxiliary sheriff's deputy siya, ginamit niya ang badge sa paggawa ng krimen. Ang auxiliary sheriff ay volunteer o part-time opisyal na may limitadong kapangyarihan ng pulis. Dahil sa serya na hindi naparusahan na sexual na pag-atake, nagplano ng pakana sina Gore at Waterfield. Si Gore ang maghahanap at magsisiguro ng mga potensyal na biktima para sa kanilang dalawa kapalit ng bayad mula kay Waterfield. Umabot sa pagpatay ang dalawa noong Pebrero 11, 1980, isang nang gamitin ni Gore ang kanyang badge bilang auxiliary police para akitin si Yingling, 17 taong gulang, papasok sa kanyang truck. Dinala niya ang dalagita sa kanilang bahay, nadatnan ang ina nitong si Hu Sang-ling at dinukot ang mag-ina. Inatake ni Gore at Waterfield si Ying, itinali ang kanyang ina sa puno, sa kanila pinatay at pinagputol-putol ang mag-ina. Pagkatapos, nilagay nila ang labi sa drum ng langis at inilibing. Sunod, pinatay nila si Judith Daly, 35 taong gulang, matapos sirain ni Gore ang kanyang sasakyan sa tabing dagat at inalok siya ng sakay nang hindi na ito umandar. Imbes na dalhin siya sa telepono, dinala siya ni Gore para ipakilala kay Waterfield. Sabay na inatake ni Gore at Waterfield si Daly bago siya pinatay at itinapon sa latian. Pagkalipas ng 1 linggo, tinangka ni Gore dukutin ng batang babae gamit ang badge niya. Ngunit nakialam ang ama at nagsampa ng reklamo kaya natanggalan ng badge si Gore. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga pulis si Gore na nakatago sa likurang upuan ng kotse ng isang babae, may police scanner, posas at baril. Nahuli siya, napatunayang nakasala sa armed trespassing, hinatulan ng 5 taon, ngunit pinalaya sa parole pagkalipas ng 2 taon noong Marso 1983. Malaya na ulit pumatay, sina Gore at Waterfield ay sumakay ng 2 14 anyos na hitchhiker na sina Angelica Lavallee at Barbara Ann Bayer. Pinatay ng mga babae sila at hiniwa-hiwa ang katawan nila. Ilang linggo lang ang lumipas, sumakay ulit sila ng 2 hitchhiker, sina Regan Martin na 14 na taong gulang at Lynn Elliott na 17 taong gulang. Dinala ang mga babae sa bahay ng magulang ni Gore pero agad umalis si Waterford. Inatake ni Gore ang 2 babae matapos silang itali, ngunit nakatakas si Lynn Elliott. Pero nahabol siya ni Gore at binaril siya ng 2 beses sa ulo ng malapitan. Nakita ng isang batang lalaki na nagbibisikleta ang pagpatay at inireport niya si Gore sa pulis. Inaresto siya ng mga pulis at nailigtas nila si Regan Martin. Noong Disyembre 7, 1983, dinala ni Gore ang mga pulis sa mga labi ng 3 sa 6 biktima ng pagpatay. Nahuli si Gore ng kasong first-degree murder at hinatulan ng kamatayan. Nahuli si Waterfield sa pagpatay kina Bayer at Laval at hinatulan ng 2 sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng 28 taon sa death row ng Florida, si Gore ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection noong 6:19 ng gabi, Huwebes, Abril 12, 2012. Habang nakahiga siya at nakatali sa kama sa death row chamber, sinabi niya, "Patawad, nagsisi na ako. Hindi na ako ang taong kagaya noon. Hindi ako natatakot sa kamatayan."